Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nakalipas na linggo, pinagnilayan po natin ang isa sa mga misteryo ng buhay ng tao. The mystery of pain and suffering. Na kung saan nakita natin si Job sa unang pagbasa noong nakalipas na linggo, na siyang parang sinalo na yata ang lahat ng kabiguan. Siya ang taong sumisimbolo ng isang sobrang nahirapan at nagdusa. Subalit ngayong linggo, binibigyan tayo ng isang panibagong pangunawa sa sakit at pagdurusa. Binigyan tayo ng isang malalim na kahulugan sa bawat pagdurusa na ating nararanasan. Kaugnay ng pagdiriwang natin ngayong linggo, nakikiisa tayo sa buong mundo sa mga kapatid nating may sakit. Mga kapatid nating nakaratay sa banig ng karamdaman. Mga kapatid nating lumalapit kay Jesus upang sila'y mapagaling. At ano ang siyang itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa at ng pagdiriwang natin ngayong linggong ito? Una, mayroon tayong Diyos na nahihirapan din. That God, in spite of His mighty and power, He also experienced pain and suffering. Sa marami pong pagpapagaling ni Jesus ng karamdaman, hindi po siya nakalagtas sa lupit ng paghihirap. Katotohanan po iyan, sapagkat sa harap ng hirap at sakit, maging si Jesus, nakipagbuno sa katotohanan at hiwaga ng pagdurusa. Nabagabag, natigatig din si Jesus sa tila walang katapusang paghihirap na nararanasan ng mga tao. Kagaya ni Jesus, wala rin po siyang natagpo ang sagot. Marami rin siyang katanungan na naghahanap ng maraming kasagutan. Hindi ba't nung siya'y nakabayubay sa krus, yun din ang kanyang panalangin, Diyos ko, bakit niyo po ako pinabayaan? Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong linggo, binibigyan tayo ng mas malalim na kahulugan sa ating bawat pinagdaraanan. Hindi man tayo makahanap ng kasagutan, pero binibigyan tayo ng mas malalim na pagtingin. Sabi po ni St. John Paul II sa kanyang encyclical na Salvifici Doloris, ang sabi niya, God entered the mystery of human suffering when God allowed His Son to be crucified on the cross. Yun pala yung bagong kahulugan. Hindi man maalis ng Diyos ang pagdurusa at karamdaman, pero ang Diyos nakisama. Ang Diyos nakiisa. At kahit kailan, hindi man natin matagpuan ng sagot kung bakit tayo nagkakasakit, kung bakit tayo naghihirap. Pero isa ang sigurado at tiyak natin, sa pagharap natin sa pagdurusa, sa pagharap natin sa paghihirap, hindi tayo mag-iisa. Yun po ang ginawa ng Diyos. Sinamahan niya tayo sa panahon ng pagsubok at karamdaman. Isa po sa mga libro o nobelang nabasa ko nung nasa seminaryo pa ako ay ang nobelang pinamagatang The Brothers Karamazov na isinulat ni Fyodor Dostoevsky. Ayon po sa nobela, ito po yung kwento na kung saan tinipon sa concentration camp ng Auschwitz ang kanilang mga bihag. At isang araw, 3 bihag ang nakahanda upang bitayin. Isang bata at 2 matanda. Sabi po ng isang karakter doon sa nobela, nasaan ang Diyos ngayong bibitayin ang batang ito? Where is God? May isang bihag na sumagot, hinahanap mo ang Diyos? Naroon siya. Kasamang bibitayin, kasamang pinahihirapan.
At sa wari ko, ito rin po yung tanong natin. Kapag tayo po ay dumaranas sa maraming pagsubok, nasan ba ang Diyos? Nasan ba ang Diyos? Sa panahong tayo'y nahihirapan. Nasan ba si Jesus? Sa panahong gusto nating magkaroon ng himala at milagro. Nasaan ng Diyos? Kakaiba po ang paraan ng Diyos sa pagtugon, hindi lamang sa ating katanungan, kundi sa pagtugon sa ating bawat pinagdaraanan. At kahit kailan, hindi naman po matatanggal yung bawat sakit at dusa na ating mararanasan. Kahit kailan, magdudusa at magdurusa pa rin po tayo. Pero ano po yung isang binigay sa atin ni Jesus? Kagaya na nangyari sa nobela, nasaan ng Diyos? Naroon siya. Bibitayin din. Naroon siya, pinahihirapan din. At ito po yung unang hamon sa mga kapatid nating may karamdaman. Nasaan ng Diyos sa panahon ng kanser? Nasaan ng Diyos sa panahon ng mahirap na nga, malubha pa yung karamdaman? Nasaan ng Diyos sa panahon ng paghihirap? Pangalawa, kagaya na nangyari sa Ebanghelyo, ninanais din ni Jesus yung ating kagalingan. At ano ang kanyang ginagawa? Inaabot tayo, hinahawakan tayo, hinahaplos tayo. Kung ang Vicks, haplos ng pagmamahal, ganon din kay Jesus. Haplos ng pag-ibig. Kaya nga po, alam niyo dito po sa ating parokya, hindi ho kami mapapagod inyong mga pari na hanapin yung mga may karamdaman upang dalhan ng haplos ng pagmamahal. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis para sa mga may sakit. Pakiusap, mga minamahal kong mga binyagang Katoliko. Huwag po sana natin tignan yung anointing of the sick bilang para lamang sa mga mamamatay. Naging biruan, pero hindi magandang biro, na kapag sinabing gusto mo bang magpatawag na ng pare, sasabihin mo may sakit, bakit? Mamamatay na ba ako? At kung minsan, o maraming pagkakataon, kung kailan naghihingalo na, tawagin na si Father. Kami naman magmamadali. At dahil naghihingalo na nung aming mapuntahan, pag-alis namin ilang sandali lamang, nalagutan ng hininga. Kami pa ang sinisi, si Father ang pumatay. At yun po yung ibinibigay sa atin ni Jesus. Hindi man natin maiwasan yung karamdaman, paghihirap at pagdurusa, pero naroon si Jesus upang bigyan tayo ng haplos ng kanyang pag-ibig. At kagaya na nangyari sa Ebanghelyo, laging ninanais ni Jesus yung ating kagalingan. Kagalingan hindi lamang ng pisikal, hindi lamang ng katawan, kundi kagalingan din ng ating espiritu. Kaya ano po yung hamon sa atin? Hayaan po nating haplusin tayo ng pag-ibig ni Jesus. Hayaan po nating samahan tayo ng kanyang pagmamalasakit. Hindi man natin matagpuan ang maraming sagot sa napakarami nating katanungan, pero isa ang tiyak at sigurado natin. Sa pagharap natin sa bawat pagsubok, sa pagdanas natin sa bawat karamdaman, hindi natin kinakailangan daanan at maranasan ng nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Pangalawa, sa pagdiriwang natin ng araw ng mga may karamdaman, mangako po tayo na walang taga-penya, walang taga-parokya, na mararamdaman niyang pinabayaan ako. Wala sanang may karamdaman sa ating pamayanan na mararamdaman niyang napakalayo niya sapagkat siya'y may karamdaman. Hindi ba ganun po yung nangyayari kapag may sakit? We are being isolated.
Meron pang reverse isolation. Sapagkat yun po yung bunga ng karamdaman, inihihiwalay. Kagaya na nangyari sa unang pagbasa, itinatabi. Pero, pansinin po ninyo yung ginawa ni Jesus. Lumapit, inabot, hinipo. At sana ganun po yung mangyari sa ating pamayanan. No? Alam niyo, pagkatapos ng misa, dahil ngayon po ay World Day of the Sick, ang ating parokya, hindi tayo mayaman, pero sinika po natin mapaghandugan yung mga may karamdaman nating kaparokya. Hindi lamang si Jesus ang bibit-bitin upang dalhin. May mga gatas po tayong nakuha, no, at panghaplas, no, katingko, upang sa ganun maibsan kahit papaano yung kanilang pinagdaraanan. Na sa pamamagitan ng gatas, kanilang maalala, naaalala ako ng aming parokya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang paghihirap, pagdurusa at karamdaman, isang hiwaga, hindi problema. Ang problema, kinakailangan ng solusyon. Pero ang hiwaga, kinakailangan ng pananampalataya. At sana, ipagdasal po natin, walang taga Peña Francia, wala sa ating parokya na mararamdaman niyang walang nag-alaga sa akin, walang nagmalasakit. Hingin po natin sa misang ito, matularan natin si Jesus. Gayahin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang malasakit, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, at higit sa lahat, sa tulong ng kanyang haplos ng pagmamahal. Amen.